Hi best friend! So may nag-request sa atin ng gulay partner para sa mga fried food. So ito na yung isa sa mga paborito kong gulay dish kasi hindi siya masyadong madahon. Ginataang sitaw at kalabasa. Hinugasan ko lang mabuti yung ating kalabasa at sitaw. Binalatan at hiniwa ang kalabasa. Ingat kayo best friend kasi medyo matigas siya, baka dumulas yung kutsilyo. Then itong sitaw naman natin, hihiwain lang natin. Depende sa inyo kung gaano kahaba nyo gusto. For our panggisa, magbi-mince tayo ng isang buong sibuyas. Pag naiyak ka, hindi mo siya naalala best friend, yung sibuyas lang yun. And syempre, magbi-mince na rin tayo ng ating bawang. Isang buong head ng bawang yung ginamit ko dyan. And now, pwede na tayo mag-start magluto. Lagay lang tayo ng konting mantika. So, ang napili kong pangsahog is yung pork liempo na maliliit yung cut. Pwede ka rin gumamit ng chicken. Pwede rin hipon. Tinimplahan ko lang siya ng salt and pepper tapos tutustahin ko hanggang ganito maging mukhang chicharon. Tsaka ako lalagay yung panggisa natin. Inuna ko yung sibuyas. Kapag translucent na yung sibuyas, pwede na natin isunod yung garlic. Isahin lang natin mga around 1 minute tapos pwede natin ilagay yung kalahati ng gata. And then, maglalagay na rin ako ng mga ilang piraso ng kalabasa at isang pork cubes. So, pakuluin natin to hanggang lumambot yung mga kalabasa. Kuha na rin tayo ng isa sa mga ingredients para sumarap ang ating ginataang gulay. Ang bagoong alamang by MQ Kitchen. Plain tong kinuha ko. Ayan, kaya inuna ko talaga yung mga ilang piraso ng kalabasa is dudurugin natin siya para maging part siya ng sabaw at lumapot. Pag nadurog na natin yung mga kalabasa, pwede na natin ilagay ang ating alamang. Grabe yung sa MQ Kitchen, no? Sobrang dense niya. Siksik na siksik at hindi amoy malansa. So, yan talaga yung magpapasarap ng ating ginataang gulay. Kung hindi mo pa na-try maglagay ng bagoong, try mo next time, best friend. Now, pwede na natin ilagay lahat ng kalabasa natin para palambutin at isa pang pouch ng gata. Isisimmer na muna natin to hanggang lumambot yung kalabasa. Huwag mo na siyang haluin ng haluin, best friend, para hindi madurog. Naghabol pala ako ng panimpla, patis at black pepper. Mga around 8 to 10 minutes, malambot na yung kalabasa natin. So, i-check natin. Huwag tayo manghula. Ayan, madali nang hiwain. Pag malambot na yung kalabasa, pwede na natin ilagay yung sitaw natin. Madali lang kasi siya maluto. So, pag nag-change na siya ng color to dark green, luto na siya. Ayan, so ready na ang ating ginataang kalabasa at sitaw. So, lagay na natin siya sa plate para makakain na. Kung parang malabnaw yung tingin nyo sa sabaw, don't worry best friend, lalapot pa yan pagka medyo lumamig. Ayan, so hindi na dry ang ating fried recipe pag sinamahan natin ng ginataang gulay. Ito yung partner niya for today, fried bangus belly. Bagay din sa kahit anong fried. Gawa ka na best friend!